Bumagsak ang tone-toneladang bakal sa isang construction site sa Binondo, Maynila. Sa lakas ng impact, isa ang sugatan at nahati ang isang nakaparadang sasakyan. Live mula sa Binondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille. Cheryl, makikita mo rito sa aking likuran yung malaking trapal na iniharang dito sa accident site. Kahit tapos na yung pagtatanggal ng mga debris, bahagyang natagalan yung clearing operations dahil nga higit 4 na tonelada yung bigat ng bumagsak na mga bakal rito. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay 294 sa Binondo, Maynila kaninang umaga, makikita ang 2 taong nag-uusap sa gilid ng kalsada nang biglang napatakbo ang lalaking nakasumbrero hanggang sa nabalot ng usok ang kalsada. Makikita rin ang isa pang lalaki nang tumakbo galing sa usok. Nagbagsakan na pala niyan ang mga bakal. Kwento ng barangay chairman, napigtal ang kable ng crane kaya bumagsak ang higit 4 na toneladang mga bakal. Singbigat yan ng 5 baka. Sa lakas ng impact, tila nahati sa gitna ang isang sasakyan. Nabagsakan din ang 2 motorsiklo at isang bisikleta. Isa naman ang nagkasugat. Bukod dyan, apektado rin ang kabuhayan ng karinderyang malapit sa accident site. Siyempre, shocking. Pero siyempre, tinignan muna namin. Pero kasi nung kumapal na yung alikabok, nagtakbuhan na kami. Ipinatigil na rin muna ang construction sa lugar. Pinastop ko sila temporarily para po makapag-give way tayo sa clearing operation dyan para mawala po yung mga debris, mga salamin, mga semento, mga bakal. And before ko sila i-grant ulit to resume their construction, kailangan muna nilang kausapin yung mga parties dito na affected, especially mga residente. Cheryl, iginiit ng barangay chairman na sadyang aksidente lang ang nangyari. Nakausap na rin nila yung kumpanya na nag-ooperate sa construction site at nangako ng tulong sa biktima. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.